Thank you very much. Magandang araw po mga kaibigan. Nagbabalik po ang inyong programa, Aksyon Central Luzon Special Edition. At for the second time po ay nakasama na naman natin ang aking pong kaklase nung high school. No? At ngayon po sa March 4, 25 years na as a priest. No? Isang celebration yan, pero talagang celebration March 27. Yan. March 27, that's Pero your date. parang Huh? siguro, parang iaaga lang, parang Okay, para makarating kami. prayer. No joke. Tapos also, but it's also the birthday of my mom, March 5. Wow, okay. Kaya talaga para sa kanya, itong celebration ko nga, akala ko anong una para sa kay Ima, no? Sa nanay. Tapos, naghanda pala yung mga kapatid ko for... Oh, syempre, hindi naman lahat ng Kapampangan family will have somebody like you, no? Ang ating pong special guest, as I've said, kaklase ho natin, high school, no? Kasabayan din po natin nung elementary si Father Ted Gonzales, no? Yes. So, Father Ted, no, pumasok ka, nung bang high school, alam mo na magpapari ka? Siguro Nung palapit magkakaklase palapit sa, parang kumbaga yung malapit sa simbahan. Yes, yes. Pero, at saka nagbabasa-basa ng mga buhay ng mga santo, mga ganyan. At saka yung sa Vatican II o yung tungkol sa yung turo ng simbahan. Pero, yung habang binabalikan ko lang yung itong ugat ng bokasyon, minsan naisip ko nga na, kasi siguro ang mga pinakasimula niyan, ay kinikwento ko nga sa kapatid ko, no? Kasi sa umaga, alas 4 sa umaga, nakikita ko ng aking si Ima, aking nanay, nagdadasal na siya at 4 in the morning. Tapos, di ba, sa lumang mga bahay, may mga kulambu pa yan. Right. Tapos, sa loob ng kulambu, sa ilalim ng yung ilaw, nakikita ko yung nanay ko nagdadasal. Sabi ko, yung pinakaunang pare, yung nanay ko yun. Okay. Sa bahay. Parang, So, may influence pala sa iyo, no? Oh, in a sense, I think so. Now I realize. Kasi I wake up now at 4 in the morning. And your father was also very religious, Active din sa simbahan. Oo, My father was the more, siguro yung nanay ko yung makikita mo nagdadasal. My father would be more on the organizing side. Okay. Pero our seminary, hindi naman seminary yung pagpapari, di ba? Yung high school natin. Extern tayo eh. Di ba? Extern tayo, yeah. Oo. So, mga klase mo na kami, medyo hindi naman mukhang magpapari, di ba? Iba ang pinuntahan ninyo, yeah. Iba, ang tawag doon ay paglilingkod bayan. Oo, iba, kanya-kanyang, kanya-kanyang serbisyo na, Correct. na ginaganap sa bawat buhay ng tao. Parang karisma, mga yan. Pero ikaw, dalawa sa, yung klase natin, ibang klase rin, di ba? Batch of 74, sabi nila, bad boys yan. Pero a lot of them turned out to be real good, ha? Dalawa naging pare, meron kaming bar top na chair, maraming doktor na magagaling, maraming may mga mestro, no? Ito nga ho, isa sa mga naging pare, si Father Ted, no? So, going back again, it's only now that you're thinking that you may have been influenced by your mom. Yes. Tapos yung My father also maybe. father, no? Yung pamilya rin, no? Correct, yeah. Pero nung nakikita mo kami na medyo pilyo, ganyan, yung mga kaklase mo, mga kabats mo, Yes. kasi kahit na nasa seminary tayo na, medyo may kapilyuhan, di ba? Hindi, we were not bad, we were kind of naughty, di ba? Pero kasama na siguro, di ba? Kasama na yan, growing up, right? Pagiging teenagers. Teenagers, right? And you also learned from that. Yes, I did, of course. Parang siguro normal naman yan sa mga kabataan, di ba? Yung parang tawag dito, iba-ibang karanasan, parang ganun ba? So, pero okay lang yun. Kasama yun sa, sabi nga nila, di ba, pag teenager ka, parang you want to discover the world. Right. Tapos nagsisimula ka na ng mga bagong ideas, gano'n. Tapos lumalabas sa mga kaibigan, gano'n. So, that's the time. At saka sinusubukan ng sarili. From the family, galing sa pamilya. Tapos parang lumalabas unti-unti, parang sinusubukan yung, ano ba yung nasa labas. Tama ka dyan. Pero gusto ko rin malaman sa'yo na nagkaroon ka ba ng nagkaroon ba ng maraming pagsubok sa buhay mo? Yes. Marami din, marami. Ang unang pagsubok, syempre, yung kasi hindi naman mayaman yung pinanggalian kong family, no? So, it was a difficult time kasi siyam kami, no? And it was a difficult time kasi parang, kumbaga, naalala ko noon ay hindi naman kami makasama sa mga field trips. Di ba? At saka hindi naman lahat, o kaya pwede kang sabihin mo magbakasyon kung saan. Di ba? Yung normal yan, di ba? Sa ibang mga pamilya na para mas exposure, di ba? Nakuha ko na lang yung exposure na. Later na yun. Later. Nung ako yung nagpari na. Pero nung kami nagsisimula pa lang, I think, it was never part of growing up. kasi nakita ko nga, yung sa kwentuhan ko sa aking kapatid kanina,
sabi ko, mukhang yung buhay ko nung kabataan, parang maaga naging seryoso in this sense. Kasi nga una, mahirap sa pamilya. Yes. Tapos I had to help my mother in the, together with my other siblings, tungkol sa pagtitinda, yung gano'n. I would go to the market. Nagne-negosyo na, no? In your way, no? Blessing na rin siguro, di ba? Mga pagsubok, minsan blessing in disguise, di ba? Tapos, of course, later on, I had to bahagi sa mga pagsubok, syempre, parang susubukan ng iyong, ikaw ba ay magpapatuloy, gano'n, no? Hindi, yun. So, of course, I would meet also people, ganyan. Yes. Napapaisip ako kung ano ba yan, tutuloy ko ba yung pagpapare o hindi? O mag-aasawa ba yan o hindi? Ganun. I had to think about these things, mga ganun. Malalim na pag ano yan. Syempre. Kailangan siguro, di ba, sa ating mga parang commitment, di ba? Yes. So, ibang commitment ng mga pare, di ba? Yung magpapare ka kaysa sa amin. Di ba challenge yun, di ba? Oo. Na how will you spend your love, mga ganun, di ba? Paano ka maglilingkod, di ba? Oo, tama. Syempre, nakakaramdam din naman tayo, di ba, sa mga yes. Ikaw, malakas ka sa tukso, kami mahihina kami sa tukso. Hindi, lahat naman tayo natutukso, mga yan. Ang ano lang ay, paano ba tayo babangon yan? Paano babangon? Diba? We fall down, di ba? Oh, yeah. Several instances in our lifetime. Nagkakamali naman tayo, pero ang tanong ay, pwede ka bang bumalik yun? Diba? Yes. Ang tawag ng mga Pinoy, yung itaas at gitna ng buhay. Kasi yung itaas, di ba, yung pagtitingin ka sa taas, ano ba yung pinakamahalaga sa lahat? At yung gitna, ito yung parang, kumbaga, nagbabalanse ka. Di ba sabi natin, tinimbang ka ngunit? Kulang yung kulang o sobra, di ba? Oo. So, parang tinitingnan natin ano yung tamang balanse ng buhay. Buhay. Right. Ganun din sa pera, di ba? Pag sobrang gastos, kung konti ang kinikita, di ba, imbalance din yan, di ba? O, minsan nakikita natin, puro mali. Meron din naman maganda sa buhay, di ba? Right. Pero, as a young man in your elementary, ito gusto kong i-share sa mga sa mga nakikinig natin, lalong-lalo yung mga kabataan sa high school. Hanggang siyempre matapos ka. Yes. You've been voracious reader ka. Mapagbasa ka, mapagbasid. I think siguro mas maintindihan ng mga kabataan. Later on, I don't know, sa akin lang, parang kumbaga maaga yung tumulong ako sa pamilya. Sa aking nanay na naghahanap buhay. Siguro yun ang isang, siyempre gusto mo ding, meron din naman mga laro-laro, pero tumulong sa pamilya. Yung pagbabasa, nagbabasa din, pero siguro mga comics gano'n, o kaya yung mga panitikan. Bedtime. Pero yung, yun, sa eskwela yun. pero yung, pagbabasa na later na yan siguro. Later. Siguro meron pa namang chance, di ba? Yes. Ibig sabihin, kahit na halimbawa sa pag-aaral, hindi ka sanay noon. Pero kung patuloy kang nagtatanong, patuloy kang nagbabasa, di ba? Later pa yan eh. Minsan, you develop the habit, pero later na yan minsan. In 74, you graduate from high school. Correct. Tapos, saan ka na dumiretso nun? Nung 74, pumunta na ako sa Ateneo. Pumasok ko sa seminaryo, ang pangalan niya San Jose Seminary. It's still there, right? Nandun pa yan, Doon ako assign ngayon, sa San Jose Seminary. Doon ako pumasok ng college. Tapos mamaya, hindi ko alam, mag-aaral pala sa Ateneo. Doon ko nakita yung ating ibang kaklase, sina Kiko, ganyan, at yan, sina Jericho. Yan. Pero syempre, nung sa campus, nasa seminaryo ko, tsaka wala pa masyadong extracurricular. Ibang mundo niya, except for mga apostolate ang tawag. Pag ba pumasok ka na sa seminaryo, sigurado na ba yung alam mo na magpapari ka? Or you just want to try it? Yes. What's your story there? Yung doon ay, nung pumasok ako, parang, this one was really, touching. I met the Jesuits, yung mga Jesuita, yung mga nagpapatakbo ng Ateneo de Manila. At saka yung Manila Observatory, gano'n, at saka yung mga ibang Ateneo, no? Ang napansin ko sa mga Jesuits, kasi sila yung parang formators. Okay. When you say formators, what do you... Formators, ibig sabihin nun, ito yung mga nagpapatakbo, ito yung, kumbaga, nag-aalaga, no? Okay. Ito ba yung in charge sa seminaryo? Napansin ko, pag nagsasalita sila, para ako na-inspire yun. Kumbaga yung parang nabubuhayan ako. Sa katunayan noon, di ba, nakikita ko nagsusulat ngayon. Pero noon, nakikita ko,
na pag nagkasalita sila, alam mo, sa mga conferences o yung mga recollections o retreats, kuha ng notes para kung nabubusog yun. In fact, yung ginagawa ko ngayon, if I talk to people, ganyan, o kaya yung nagkasalita, ganyan, kagaya nung to give recollections or retreats, ay, nakuha ko yun sa mga Jesuita, sa mga Jesuits. So what is ba in the Jesuit education that... That's a good one, ho? Ang naalala ko noon ay sasabihin ni San Ignacio, lahat ng ginagawa natin ay patungo sa Diyos. Okay. Ano man ang ginagawa mo, ito ba kasama ba ang Diyos? Maganda yun kasi ibig sabihin, pero mahirap yun kasi minsan hinahati-hati ng buhay natin, di ba? Minsan meron kang trabaho sa gabi, may trabaho ka sa umaga. Parang kumbaga hati-hati, minsan magsisimba ka, pero minsan iba yung ating mga ginagawa. Pero siguro ang ginagawa nitong, pinapakita nitong, kung meron naman akong nakuha na na-inspire ako, kasama ang Diyos sa lahat. Ang tawag nga na doon, minsan, finding God in all things. O kaya, principle... In even the trivial, in the ordinary? Lahat, oo. Ibig sabihin, at saka maganda yun Ibig sabihin, ano bang mauuna sa iyong buhay? Kasi halimbawa, sabi nila, kung ako ay madali lamang magpadala ng aking mga bisyo, sabihin natin. O isilakbo ng... O kaya yung ating impulses. Impulses. Silakbo, ganyan, di ba? Ang mangyayari doon, madali akong madala ng agos. Pero ang tanong ng ano yung pinakamahalaga? Anong mauuna? Pag ganun ang tanong mo, ibig sabihin, paminsan-minsan may pareno, di ba? Paminsan-minsan titinan mo, nagtitimbang ka. Ito bang aking ginagawa? Marang nakakatulong ba to? Di ba sabi nila minsan, ang hindi lumingon sa pinanggalingan. Di ba? So, ang ginagawa ng etong nakasanayan ko sa buhay Jesuita, parang tinitingnan mo yung buhay. You examine your life. Sa mata ng Diyos. Ang Diyos naman, hindi ka naman niya binabato, di ba? Hindi tayo binabato. Kaya yun ang napakaganda sana, yung isang buhay na relasyon sa Diyos, merong mabuting balita. Kung baga, tuturuan ka niya, hindi naman kailangan na sisirain ko ang buhay ko yun. Ang gusto ng Diyos, maging masagana aking buhay. Gusto niya matuto akong magmahal yun. Matuto niya, may konting disiplina yun. Matuto na, kumbaga, merong konting kaayusan ng buhay. Yan. Pagtutuwid ba yan? Yun, di ba? Oo. Kasi minsan, ang nangyayari, pag tayo ay nagwawala, di ba, ang sabi natin doon, hindi maayos, di ba? Magulo. Alam natin, di ba? Kapag magulo ang ating buhay, ibig sabihin, baka nawala ang Diyos doon. O wala tayong, kumbaga, pinakamahalaga. Ibig sabihin, yung gusto ko lang, sinusundan ko. Kaya maganda yung... Kaya nga sabi ng iba, di ba, natututuhan nila, ano yung salita ng Diyos yun. Ibig sabihin, medyo meron akong sinusundan. O kaya pwede kong matutuhan, ano ba yung magaganda na mga aral na nakikita ko sa paligid. Pwedeng basahin, di ba? O kaya yung ano bang sinasabi ng Panginoon dito, si Jesus, alam mo sabihin natin. Kapag meron tayong buhay na relasyon sa Panginoon, mapapansin natin na lahat ng ating mga ginagawa, kasama na siya yon. Kasama na siya. Ibig sabihin ay pwede akong magwala. O pwede akong mag-ayos, di ba? Sa aking buhay. Nako. So growing up as yung mga nagtuturo, yung nag-aaral na sa mga Jesuita, na-imbibe nila yan. Yes. Kasi pumapasok yan. Kumbaga, halimbawa sa maghapon, meron tinatawag silang parang examen. Na binabalikan mo yung araw mo. Ito yung sinasabi ko sa mga tao, kung titingnan mo ang iyong kamay, no? Ito, ang tawag ko dito, hihingi ka ng biyaya o maglilimos ka sa Panginoon, makita ang liwanag. Mahirap yun, ha? Diba? Kasi minsan tayo parang nabubulagan. Kasi yung kaaway, sasabihin niya sa atin... O nagbubulag-bulagan, ha? Tama yun. Nabubulagan o nagbubulag-bulagan. Totoo yun. Kasi ang mangyayari nito, handa ba ako na tumingin sa totoo? Kasi pwede mangyari, yan ba ay tunay o 295? Di ba? Kasi minsan, sabi nga nung isang kilala ko na, Father, napapaisip naman ako, sinasabi mo. Bakit? Sabi niya, Father, ako, imbis na bibili ako ng gatas, bibili ako ng bilog ang mundo. Ibig sabihin nun, di ba? Yung minsan, mas madaling di ba? Magwala di ba? Yung bisyo. Yung bisyo, di ba? Imbis na bili mo para sa anak mo, ganyan, bibili mo na lang para sa sarili mo. Pero pag hihilingin ko, halimbawa ako ay magmamakaawa sa Panginoon, sana po makita ko yung totoo.
parang sinasabi mo ay merong totoo sa buhay. Oo. Hindi lang parang pwede akong magwala, parang gano'n, na sisirain ko yung buhay ko. Tapos pangalawa, paano ako pupunta? Ang pinakamataas yung gitna, di ba? Ito, hihilingin ko. Sabi daw nila, sa ating pagtanda, hanapin mo yung, ano ba yung mabuti na nakikita mo sa iyong buhay. Ibig sabihin, pwede ka magpasalamat. Ang tawag doon, kaloob. Di ba? 10 yung gumaling na mga leproso, mga ketongin. Right. Ilan ang bumalik? Isa lang, di ba? Ibig sabihin, ano nangyari sa Siyam? Parang dumadaan ang buhay natin, parang nakakalimot tayo. Maganda yung sabi ng kasamahan namin sa bahay, no? Sa CEFAM, no? Center for Family Ministries. Sabi nung kasama namin, ito si Fernando, nagpapasalamat po ako sa Panginoon, buhay pa ako. Maganda yung salita na yun, parang buhay pa. Kasi para kang humihinga pa. Okay. Mamaya, pwede nating balikan yun, yung hininga, no? Pero ito kasi parang, kumbaga, bawat nangyayari sa buhay natin, pati yung mga pagsubok natin, ang tawag natin, diba, blessing in disguise. Right. Sa maghapon, sabihin natin, pwede akong umangal sa buhay o ibabalik ko yung dangal. Di ba magandang babalikan natin palagi, paano ba ako dinalo ng Panginoon sa maghapon? Di ba ibig sabihin, meron ka ng relasyon sa taas, di ba? Yes. Kahit na yung mga pagsubok natin, parang paano ka ba niya tinutulungan? Halimbawa ako, no? Yung kapag, kagaya ngayon, itong... So meaning hindi ka pinaparusahan kahit na may dumarating na kamalasan sa buhay mo, hindi parusa yun. Pagsubok din, di ba? Pagsubok, oo. Di ba sabi ko nga, minsan, ikaw ba'y malas? Kasi minsan yun ang tingin natin sa buhay, di ba? At tayo ay nagtatampo sa Panginoon, di ba? Lumalayo. Nagagalit tayo, ganyan. Nagagalit, tumatalikod minsan. Kasi tingin natin para tayong pinaparusahan. Parang we don't deserve this, mga ganun, di ba? Yes. Unfair, ganun. Parang sinasabi natin, bakit nangyari to sa akin, di ba? Right. Kasi marami nangyari sa atin ganun, di ba? Pero ang tanong sa atin, ikaw ba'y malas? O baka hindi mo pala nakikita ang alas sa iyong buhay? Di ba? Ibang paningin yan, di ba? Okay. So isang pasalamat yon. Ang tawag doon ay utang na loob yun. Parang lahat ay merong kaloob ang Diyos. Kailangan ko lang tignan yon, yung mga nangyayari sa buhay ko yan. Tapos susunod, ito. Itong pinakamaliit, di ba? Ang tawag ko dito, yung sabi mo kanina, dito tayo nanghihina yon. Marami tayong kahinaan. Ako, minsan, pag medyo pagod na ako, di ba? Nanghihina tayo doon, di ba? Literally, di ba? Minsan, hindi na tayo nag-iisip nun, di ba? Ganon. So, ano yung ating mga kahinaan na dinadaanan natin yon? So, isa yon. Kailangan natin makita saan tayo nanghihina yon. Tapos, ito. Saan mo ginagamit yan? Saan ito? Nagtuturo, di ba? Ito yung direksyon. Yon. Mahalaga sa atin, di ba, sabi nila, ano ba yung goal mo sa buhay? Ano yung direksyon mo sa buhay? Yes. Ano yung patutunguhan mo? Napakahalaga nun kasi pwedeng mangyari, kahit ano lang ang pwede kong gawin, di ba? Right. Pero pag meron kang patutunguhan, halimbawa ikaw, di ba sabi mo nga ay, nakita mong biyaya sa iyo ay, parang maging balita yon, maglingkod sa bayan, di ba? Yes. Spokesperson. Ibig sabihin ay ibang biyaya yun. Parang ikaw siguro, you have the gift to talk to people. Communicate. Communicate, di ba? Malaking biyaya yun. So parang... It's a gift. Di ba? It's a big help. Na anong kabutihan pwedeng itulong ng mga tao, Pwede mong dalhin sa kasamaan din. Di ba? Pwede rin yun, di ba? Tapos anong magulo ngayon nangyayari sa bayan, sabihin natin, baka pwede nating makita yung liwanag, di ba? Yes. At ituro. Baka ito yung kailangan pag-isipan natin. So, direction. Tapos ito naman, para saan ginagamit yan? So, sa singsing yan, di ba? Yeah. Pag nag-asawa ka. Kasal. Ibig sabihin ito yung commitment. So, tanong, di ba kung ano ang iyong itanim, yun ang iyong anihin. Ibig sabihin, araw-araw yun, di ba? So, ibig sabihin, kung ano ang aking itatanim ngayon, yun din aking magiging bunga. Yes. Di ba? Kahit pati yun sa yung sa, sabi nga nila, kung wala kang sinuksok, wala kang yung madudukot. Madudukot, right. Di ba? Ibig sabihin, dapat meron akong naitatabi yun. Mas nagiging simple ang aking buhay. Parang pinipili ba? Hindi lahat gastos, mga gano'n. Hindi lahat lumalabas. Ibig sabihin, pinipili lang ano yung mahalaga. Bakit gano'n? Kasi kinikwento mo, di ba? Magkakasakit din tayo. Di ba darating ang panahon, pag wala akong naitabi, paano to, di ba? Yes, yes. Buti kung may trabaho, paano kung walang trabaho? Right. Di ba? Sabi nga ng iba, yung mga kabataan daw, ito mga estudyante ko, marami sa mga kabataan natin at saka yung mga kababayan, marami ang tumitigil sa pag-aaral. Totoo ang tawag doon ay dropout, di ba? Filipino story yan, ha? Bakit nag-dropout?
Kasi walang pamasahe. Oo. Walang trabaho si tatay. Mhm. Walang pang tuitions. Walang pang project. Mhm. Walang, ang dami ng ano. Ang daming wala, no? Ibig sabihin ay kailangan pa lang merong naipundar o merong Yes. naitanim, ganon. Para sa gayon, meron kang paglalaanan. Yes. Para bukas. Ganon. Naku, ang sarap pong makinig at pakinggan ng ating pong panahon ngayon, no? Si Father Ted Gonzales. Kaklase ko to, pero ngayon parang ako estudyante na natuturin sa kanya. Kasi naman ako, paniwala ko, Yes. yung pag-aaral at saka yung para matuto ka, hindi naman nag-i-stop yan, di ba? Correct. Patuloy, di ba? Patuloy lang yan. Tsaka minsan meron tayong mga nakita, ang tawag doon mga apo. Oo. Di ba? Sa Kapampangan, apo, di ba? Oo. Ito yung parang kung bakit kinikilala mo, di ba? Tama, oo. Kahit sa North, yun din ang sabi nila. Pati yung Apo daw, yung Mount Apo, ito yung pinakamataas, di ba? Oo. Pero yung pinakamataas lang naman sinasabi nito, sabi ng mga truck driver, bakit po kayo umakyat ng bundok? Para yung hindi mo makikita, makikita mo. No. Di ba? Kasi nasa taas eh. Okay. Meron kang parang, kumbaga, alta vista. Wider perspective also, Yan, no? meron kang perspektibo sa buhay. Minsan napakahalaga na kasi nagkatanong yung mga tao, bakit ito nangyari sa akin? Di ba? Oo. Bakit ako pa? Ganon. Bakit, alimbawa, pag hindi nagkatuloy yung mag-asawa, bakit hindi nagkaintindihan? Bakit ganon? Siguro ang napansin ko, naghahanap tayo ng dahilan, di ba? Naghahanap tayo ng ugat, di ba? Oo. Pag nakita mo na yung kabuuan, ibig sabihin, you see the big picture. Yes. Sabi nga nila daw, ang parenting daw, para tong jigsaw puzzle. Di ba? Parang nakasalansan. Mamaya, pag hindi mo pa yun nakikita mo lang yung puzzle. Hindi mo nakikita na pwede palang isalansan ng mga bagay. Iayos yun. Kaya siguro naisip ko, minsan, pag naghahanap tayo ng kahulugan sa buhay, titignan mo yung kabuuan. Okay, anyway, we're gonna have a short break, no? Sure. I'm too engrossed with the discussion na pinakikinggan ko po. Siguro nakapag-overtime na naman kami. But we're gonna have a short break. At pagkatapos po ng break, pagpapatuloy po natin ang discussion natin with Father Ted Gonzales po, mga kaibigan. Pabalik po kami.